Part 2 na tayo mga kumarites. Ayan, ito nga pala yung giveaway ng birthday ni inay. Bali, ang nag-prepare nito ay yung aking hipag, yung bunsong kapatid ng aking asawa. Syempre, thank you Shopee na agad. Charis. Sa gabi niya nga daw to ginagawa para nga hindi makita ni inay. Alam nyo naman, para tulog na din si Kyler para hindi makapagsumbong. Scented candle nga pala ito mga kumarites at ang ganda nga ng lagayan. Inamoy-amoy ko nga to kung mabango nga at in fairness, ang bango nga niya mga kumarites. Lalo na siguro pag sinindihan nga natin ito. At pagkatapos niyan, ayan, ipinasok na nga sa loob itong mga pera at baka maitaya pa sa weteng. Syempre, andito lang ako sa tabi, ingat yaman. Para pag nabilang natin mamaya, kompleto pa. Pero kanina nga lang inabawasan na nga ni inay yan at ibinayad niya sa ripa. Tapos ayan si Kyler may sinasabi kay inay. Pakinggan nyo at Diyos ko po nang hihingi na agad ng pira. Kyler, ano sasabihin mo kay inay? Ang dami oh. Panya! Meron din ako. Meron din ako. Nangihingi pero meron din naman daw siya. Tapos ayan, sabi nga niya sa akin, ito daw yung crush niya. O diba hindi papatalo? Kita niyo naman at iha-heart pa niyan. Ali yung crush niya nga daw dalawa. Hinahanap niya nga dyan yung isa niyang crush. Maya-maya naman, biglang dumating si Tio Ariel tsaka si Tia Christy. Kaya ayun, hindi na niya sa akin napakita yung kanyang isang crush. So ayan, kadadating nga lang pala ni Tio Ariel tsaka ni Tia Christy. Mga tiyahin nga pala yan ng aking asawa. So ayan, si Renalyn, nung nakapapasko na kay Tio Ariel, biglang lumayas. Tapos dito ako namao sa ahas na are, talaga naman. Inilalapit sa akin ni Kyler, ay Diyos ko po, talaga namang ako'y sigaw na. Ate, maliit pa yan, pero ngayon kita nyo naman ang laki na. Dahil nakaupo nga ako sa sopa, hindi nga ako makatakbo. Kaya ayun, pikit na lang ang tangi kong nagawa. Wag lang talagang ahas at palaka, talaga naman tatakbo tayo niyan. At nung sinilip ko nga dito sa labas, ayan, kita nyo naman, lurok na nga yung ulan. Maigi na nga lang at yung ibang bisita nga ay nakakain na nga at yung iba nga ay nagsiuwian na. Tapos ang mga natira na nga lang ay yung mga manginginom. At dahil maaga pa naman mga kumarites at medyo naulan pa nga, tumambay na nga lang muna kami dito sa bahay ng aking hipag. Sabi ko nga sa aking asawa, maya-maya nga kami umalis dahil nga antayin ko pa na magbukas nga ng regalo si inay. Tapos maya-maya nga itinawag nga ako ng asawa ni ineng at may ipapakita na naman technique sa atin. So ayan, ito nga daw ang hindi alam ng karamihan. Yung balat nga daw ng bawang at saka sibuyas, wag nyong itatapon. Pag nagpakulo nga kayo ng mantika, isama nyo yung mga balat na yan para magkaroon nga ng lasa yung ating oil. Tapos yung oil na pinagprituhan ng sibuyas at bawang na balat, pwede nyong pagprituhan ng mga chicharon, pwedeng mani, pwedeng chicken. Wag lang daw yung malalansa kagaya ng tuyo. Para anytime yung oil, pwede nyo pa rin magamit. Tapos dito nga sa gilid, ang dami niya nga mga Tagalog na bawang. O diba, sa akin niya lang sinabi yan pero shinare ko sa inyo. Baka kasi gusto nyo ring gawin. O diba, ang daming bawang. Pantaboy daw kasi yan ng mga marites. Hoy, sorry na, pantaboy pala yan ng aswang. And then, yung balat ng sibuyas at bawang, pwede nyo din daw i-garnish. Inilagay niya nga ito sa isang pinggan at ayan, sinala na nga rin niya itong pritong tokwa. Pagkatapos niyan, ilalagay niya nga ito sa ibabaw. O diba? Yan ang ating master chef. Bali yan pinirito nga pala niya chicharon na tokwa. May nabibili na daw na stripe na ganan tapos ipiprito na lang. Syempre hindi ko yan pinalagpas at tinikman ko nga kung anong lasa. Syempre lasang tokwa para ka namang others dyan. Lasang tokwa na malutong. Alangan naman pinirito nga diba? Pero mas masarap nga yan kapag may sausawan. Kaya ayan, dinip-dip ko na nga sa sauce at tinikman ko na nga rin at mas masarap nga siya kapag may sausawan. Si Kyle naman wala namang hindi masarap na niluto yan, lahat naman masarap. Kaya idol na idol ko yan sa pagluluto Syempre tumikim lang ako mga kumarites at ayan ay pampulutan. Nakainom na nga rin ako ng tubig at ako nga ay nauhaw. Nakakatuwa nga yung asawa ng hipag ko. Ang daming nadidiscover, kagaya na lang nitong kahoy na to. Pag inamoy mo nga yan mga kumarites, grabe ang bango. Ang amoy niya nga yung kagaya nun sa mga manghihilot. At ayun nga, ito nga daw yung inilalagay sa mga langis kaya daw mabango. Ang hawak ko nga yan inuwi ko na. Tapos ayan, nakakita na ba kayo ng mahabang asin? Ay aba, ako ngayon lang nakakita. Kita nyo ba yan? Mahabang asin yan mga kumarites at tinikman ko nga kung legit na asin. Lahat na nga lang ng kakaibain ako, lahat na lang sa kanya ko nakita. Nako, hindi lang yun. Sa kanya rin ako nakakita nung asin na parang bato. Meron din siyang itim na asin. Ganun talaga siguro mga kumarites, lalo na kapag mahilig ka talagang magluto. Talagang lahat madidiscover mo. At ayan, ito na finally ang aking inaantay. Magbubukas na si inay ng regalo. Umuwi na rin kasi yung mga bisita ni inay, kaya ayan, kami na lang yung naiwan dito. Sa pagbubukas pa nga lang ng regalo, kagulo na kami dito. Dahil syempre may mga makukulit na pamangkin. Ayan, nakikiusyoso na rin at nakikitulong na rin sa pagbubukas ng regalo nga kay inay. At ayan, nabuksan nga ni Kyler itong Sintra board na may picture ni inay. Ang ganda nga at pwedeng-pwede nga ipang display. Ang dami nga ng regalo ni inay, puro damit nga at pwedeng-pwede nga hindi magpalit kahit isang linggo. Alam na alam nga ng mga bisita kung ano yung mga gusto ni inay. Kagaya na lang ng mga damit na to. Mahilig din kasi si inay sa mga chalis na tela.
sila. Kaya ayan, halos mga natanggap nga na regalo ni inay ay puro damit nga na pambahay. At karamihan nga din ay puro tsinelas din na pwedeng pang alis. Sayang nga at hindi nga kami magkasukat ng paan ni inay, nakapag-uwi nga sana ng isa. Malaki kasi yung paa ko mga kumarites, size 9 nga pala ang paa ko. Nagsukat nga ako ng isa sa mga tsinelas din yun nga lang ay lagpasan ng ating paa. Ang dami nga ng regalo at halos hindi na nga namin mabilang kung ilan. At pati nga si Kurt ay nakibukas na nga rin. Ay ang ganda ng tsinelas na iyan inay, bet namin ni Ineng. Wow, favorite color, ube. Grabe inay, kahit 2 linggo ka atang hindi maglaba ay nako, saktong-sakto yung mga damit na yan. At saka ayan, may pangharabas pa nga na bag. Ayan inay, kailangan mo daw gumala para maisuot lahat ng tsinelas na yan. Monday to Sunday dapat iba-iba. Grabe, kita nyo naman yan o, gabundok na yung mga regalo ni inay. Halos umikot nga lang din sa damit at saka mga tsinelas. Ayun din kasi ang karamihan. At nung natapos na nga magbukas si inay, ayan, ito na yung itsura. At syempre, ayan ang pinakahuli, ang ating mga money bouquet. Wow, ang dami inay. Pinagbentahan pa ata yan ng manok ni JM. Charot. At dahil nga dyan, pinagtulong-tulungan na nga namin na maayos na nga itong sala ni Ining. Habang tinutulungan naman ni Ining si inay na magtanggal nga ng mga pera. Tapos yung mga regalo naman ay pinagsasalansan na nga ni Ining. Kasi ayan, dito sa gilid, tinanggal na nga namin yung mga pera at pinagtatanggal na nga namin sa plastic. Atin na nga bibilangin at baka mamaya ay may kulang. Ipantataya pa nga ito ni inay sa weteng. Charot. At dahil nga si Kyler ay masama na ang lasa, ayan, sinusura na ng tito niya. Ayan, nagalit na. Inihika nga yung batang yan, buti na nga lang at hindi nga na ospital. Buti nga at naagapan, kung hindi magpapasko nga sa ospital. Inaantok na nga pala yung batang yan, kaya ayan, nag-aaburido na. Kaya ayan, ang ginawa na nga ni Ining ay binuhat na nga at para nga mapatulog na. Kaya ayan, si inay na nga yung pumalit at tiniklop na nga yung lahat ng mga regalo niya para madala na nga rin doon sa kabilang bahay. Tapos ayan, inaayos naman ni Kyle yung kanilang aircon dahil nga kanina nung napansin ko ay tumutulo na at basa na yung carpet. At nung natapos na nga namin ni Kuya Jar na matanggal sa plastic ang pera, ayan, inayos ko naman itong mga tsinelas ni inay. Grabe, ang dami. Alam na alam nyo ang sukat ni inay ha. Hindi naman pala alis ng bahay si inay pero ang dami nitong kanyang tsinelas. Sign na ba ito na para gumala si inay? Charis. Inilagay ko na nga sa mga paper bag na nakalagay dito para masalansan na nga rin at para mabacuum na nga rin itong sala ni Ining. Dahil kanina nga si Kyler kanina pa nagpapaputok ng lobo. Yung lobo ay may mga lamang bilog-bilog. Kaya ayun, nagkalat nga dito sa carpet. Pero madali naman linisin yan. Wawalisan lang ng kaunti at iba vacuum na lang. Mabilis naman kasi maglinis lalo na kapag may vacuum. At lahat nga ng mga regalo ni inay ay inilagay ko na nga dito sa mga paper bag para madala na lahat doon. Si Kyler naman ay nakatulog na kaya walang batang makulit. Buti na nga lang at nakatulog na. Grabe naman ang energy ng batang yon at talaga namang hindi nauubusan. Sabi nga ni Ineng power nap lang daw yon pero gigising pa yon mamaya. At ayan, pinagwawalisan na lang namin yung mga ilan-ilan na mga nakakala. Tapos si Kuya JR naman yung nagba-vacuum. Super bilis lang naman naming naimis to at maya-maya ito na nga yung itsura niya. O diba mga kumarites, malinis na, walang kabakas-bakas. O siya, like for part 3, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!